Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na nasa inyo pa rin ang pagbabago ng inyong buhay, wala sa baraha at kanino man. Gawin yung mga warning sign na lalabas, na maaring lumabas, is gawin nyo yung guide. I-reverse nyo yun, ha? Huwag kayong, porkit yun ang sinabi ko, makikiayon na kayo doon. Siyempre, i-reverse nyo yun. Pwede nyo namang mabago yun eh. Mas magandang alam nyo yung warning sign para magkaroon ng positivity. Taurus, success assured with good plans and hard work. May mga bagay ka na gusto mo makuha si golden egg o hindi mga situation, either it is a relationship, sa pera kasi gold siya, or may mga bagay na want to protektahan mo, magplano ka, planuhing maigi at bigyan ng effort and hard work dun sa bagay na yun para mas maging maganda siya. And always think to the future din, no? Itong situation. And you need to defend yourself in any situation in life. Pwedeng sa kaaway, pwedeng sa karelasyon. Kumbaga, put a guard. Magbigay ka ng, mag-shield ka sa sarili mo rin, ano? And may tao na bago na mag-e-entering sa buhay mo. Yun na nakikita ko. Ay, palalo tayo dyan. Trouble, accusation. Okay? May mga tao, or ikaw ito, or someone, yan. May mga hindi pagkakasundo, pag-aaway, pagkainis, irita, malaki man o maliit yan, yan, mga kaguluhan, conflict, disagreement, aakusahan ka, no? Sa nakita ko dito. Kaya nga ang sabi dito, di ba? Kasi pwede ka maakasahan or pwede ka magkaroon ng trouble because wala kang plano. Di ba? Wag kang mag-impulsive or wag kang maging pabigla-bigla. Kaya nga sabi dito, success assured with a good plan. Why pwedeng ganito mangyari sa'yo? In some aspect of your life, kung saan man yan, no? Pag-isipang maigi kung makakagood ba siya or makakabat siya. Ganun din sa iba sa inyo is yan nga, may mga tao magkakaroon kayo ng conflict or mga emotional pain, disappointment, intense, may mga unexpected situation. And sa pagdating din sa iyo is you need to be hungry or hindi yung hungry feelings na gusto mo mag-ipon ng pera, gusto mo ng magandang trabaho, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. And then you need to focus doon to achieve. Sabi nga dito, plan, di ba? To achieve. Gusto mo ng bahay, kung ano man yan, gusto mong negosyo. Maaring iba sa inyo is mag-ingat kayo kasi dito si Praypan, maaring iba sa inyo, ikaw or someone into your life, maaring mga mapapaso kayo, matatalsikan kayo ng mantika, or maybe you are thinking about something, negosyo na related to a foods. A marriage will take place either romantic or a business. O, diba? Lumabas nga si business. Yan. Maaari ba sa inyo is, you are in a good, if ever na food-related, maaring gano'n. Or you thinking about food-related, yung inyong business, pwedeng gano'n. Or you need to commit dun sa bagay na yun, no? If, kung gusto mo na mga business or mga tinda-tinda man yan, pagkain man yan, basta related sa food siya. Yan, mag-good plan ka ha, and given hard work, and you need to commit dun sa bagay na yun, and you will be success. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan pagdating sa inyong romantic situation. Pwedeng sa lovers or sa asawa mo, yan, kung sino man yan. Sa iba kasamahan to sa trabaho. Yun ang nakikita ko dito. Basta more on patient ha, habaan mo yung pasensya mo. January is 1. Ibig sabihin,
Either this is a 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month, or maybe the January, past January, or sa susunod na January next year, maaring may mga mangyayari sa'yo, or birthday ng kakilala mo is January. Yan. May mga tao, or may tao, kasi kung titignan mo dito, di ba? Merong tao na magiging hot and cold sa'yo, or maybe this is you, a person na hot and cold, sala sa init, sala sa lamig, yung tao na to, moody, maaaring magiging moody yung tao na to, or ikaw ito. And then also, mag-ingat kayo kasi, kasi kung titignan mo dito, para siyang ice, di ba? Dahil maginaw nga, maaaring magkakaroon kayo ng mga ubo, sipon, masakit ang lalamunan, lalo na nagda-dry, di ba? Tapos basta may mga lagnat, mga masamang pakiramdam, mag-ingat na lang kayo, no? Kung kailangan na magbalot kayo para mag-hit yung inyo. You need to protect din kasi yung sarili mo, no? Para, ayun, di ba, nakita mo yan, Nes? Yan, you need to protect your sarili, yung sarili mo para hindi ka magkasakit. Kung kailangan uminom ng mga bagay na vitamin C, kung ano man yan na to protect your yan. And yan, may mga sitwasyon na hindi magiging maganda, no? Dito sa situation, may mga situation na mapipris, maaring ganun, or ipagpapaliban, hindi ko alam kung paano susunodin ko yung Tagalog. May mga ipagpapaliban, maybe, may mga magti-take a pose, or may mga paghihintay ka na gagawin sa iba sa inyo, no? Family sorrow, ay, baluga. Maaring magkakaroon ng pag-aaway o hindi pagkakasundo related sa iba sa inyo, sa family. Yan, o kaya may mga pag-aakusa, ikaw mag-aakusa or siya mag-aakusa sa'yo. Ngayon, may mga, sana hindi ganun kalaki pag-aakusa, no? Pero ganun pa rin naman, pag-aakusa na rin yun. Ikaw mag-aakusa or siya. Kasi andito rin kasi si Ring, ibig sabihin, may either sa relationship ito. Pwede sa kasama sa trabaho. Yan, ang nakikita ko dito. May mga kalungkutan talaga, no? May mga sorrow when it comes of family na siguro nando yung point na either if this is a health issue, kasi andito rin to si January, kung may mga health issue situation, siguro this is a time na kailangan mo protektahan yung sarili mo, no? Kung kailangan magpa-check up kayo. Kahit kaysa lumala siya, kahit sipon, ubo lang yan, o lagnat, kung kailangan magpa-check up, needed, or may mga maintenance na kailangan gawin, di ba? Kung sa health issue mo yan, kasi andito si fry pan, alamin mo kung tama yung kinakain mo, iniinom mo, healthy ba siya or hindi. You need to commit din kasi sa bagay na yun, na to protect your health issue, no? Or someone into your family, sa nakikita ko dito. Kung kailangan na rin kasi na syempre, becomes a protection kasi na andito siya, kumaga, kembot-kembot minsan, lakad-lakad, kahit mga 30 minutes, 20 minutes is needed to protect yourself. Kung ano man yan, may mga family sorrow. Ay, baluga, sorrow over a loss. Okay, sorrow over a loss is, ano yung sitwasyon? Siguro, kasi di sa January, or andito rin si plan and commit. Yung iba sa inyo, you're still committed in a situation of sadness. Pagdating sa family or in a relationship, may mga bagay na nakapagpapahatak pa sa'yo, na maaaring may mga tensyon na hindi pa totally natatapos sa iba sa inyo. Maari din may mga namatay o mawawala. Loss is maraming klase din ang loss. Huwag lang tayo mag-focus sa family. Pero when it comes sa family, siguro may mga loss o kapamilya, kalos, or mga halimbawa, hindi man siya family. Kasi siyempre yung mga pet natin, family din natin yan, di ba? Yeah, there's a loss situation happening to your life. Pwedeng sa pera, pwedeng in commitment, separation, or pwedeng namatay, na ospital, mga ganyan, kung anumang loss yan. Loss of negosyo, pwedeng ganon, o loss of hope, mga ganon. Basta there's a loss, sorrows over a loss, no? Ako nakikita, yung iba sa inyo nga, you still committed in the past loss situation, pwedeng ganon. Ako nakikita sa inyo. May mga ganyan, ako nakikita. Sana wag naman na, no? Tingnan natin. Energy ni Taurus. Or vice versa natin, maaring may tao na magkukumit sa'yo na ganito yung nararamdaman niya. Ganyan.
Maaring kung sa mga relationship is may mga pag-aaway talaga o kaya medyo magulo no? Magulo yung sitwasyon kasi ng iba sa inyo. Magulo. Kung titignan ko to, ang gulo. Magulo. Ang dami yata iniisip. Tingnan natin. Energy ni Taurus. Okay. Okay, energy mo. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na, alam mo yung, kahit may mga time na napapagod ka na, sasarilihin mo lang yun. Nandito ka sa point na yun, napapagod na ako, kasi ang nakita sa'yo parang yung move, nagmo-move ka. Parang may mga movement ako nakikita sa'yo. Siguro yung trabaho mo is travel lang travel, malayo man o malapit yan, o kaya, lalo na kung palagi kang, diba, you feeling tired kasi sa energy mo sa nakikita ko dito. Pero, kahit na you are tired in your situation, kontento ka. Alam mo yung, hindi ko nakikita yung pagrereklamo. Hindi ko nakikita yung pagrereklamo mo sa sitwasyon mo when it comes to your energy kasi din naman yung kahit papaano may abundance, stability, you enjoy your situation kahit napapagod ka na, nagkakaroon naman ng success kahit papaano, ganyan. May mga pumapasok pa rin naman sa iyo. No, confident pa rin naman yung energy mo sa nakita ko dito. Napaka-very independent mo din kasi sa nakita ko ito. Kumbaga kahit na gano'n na napapagod ka, may kasaganaan naman ang nakikita ko sa iyo. Yan, yun ang energy na nakikita ko sa iyo. Yan, sigurahan din yung point na may mga iniisip ka na mga sitwasyon o someone na nasa malayo, ganyan, or nagkaroon kayo ng distance o may distance kayo. O kaya you're thinking about travel, ganyan. Thinking about someone who's in a far away. Kung ano man yan. May mga damdam. Ano tawag doon? Basta yung sinabi ko kanina. Bulol-bulol kasi si ate. Ano ba parating? Parating po. Kay Taurus. Naiisip mo yung, may mga naiisip ka na tao na nagkaroon kayo ng ganyan. Distance. Ang galing King and the Queen. Parating. Okay. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, may hinihintay ka raw. Parang nandun ka sa point na parang may hihintayin ka or na-stuck ka, ganyan. Yung iba naman sa inyo, parating sa'yo, there's a hardship. There's an emotions. Ako na nakikita sa'yo. Yan, na parating sa'yo. You're feeling sad, depressed, malungkot no? Iba sa inyo nga, tulad ng is parang moody, ganyan. May mga dramatic emotion, situation ako nakikita sa'yo. Kahit nakikita mo naman dito sa taas, diba meron? May mga ganong sitwasyon. Iba sa inyo, mari magkakaroon kayo ng problema when it comes to finances, ganyan. May mga sitwasyon na you still holding, kumbaga. Parating din sa'yo, kasi dito sa sitwasyon mo, may tao na nalulungkot. Hindi ko alam kung ikaw or someone. Vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. Pero there is someone here na malungkot. They feeling sad, they feeling rejected, they feeling abandoned, or they feeling niya parang nag-iisa siya, ganyan. Feeling niya, walang nakakaintindi sa kanya. Parang naghihintay itong tao na to May paghihintay, alam mo yun? Ganyan. So, nakita ko dito. Parang either naghihintay siya ng answer or naghihintay siya ng revelation, ng katotohanan, or ng enlightenment. Itong tao na to sa nakikita ko dito. And also, meron kang connection sa isang tao. Maaring itong tao na to is babae. No? Kung hindi man siya babae, itong tao na to is mas bata sa'yo. Babae man siya o lalaki. Na nakakaramdam siya ng lungkot or mayroon siya pinagdadaanan. Pwedeng ikaw ito or pwedeng siya. May taong ganun. Ako na nakikita. May pinagdadaanan siyang lungkot
o hardship sa buhay niya. And parating rin sa'yo kasi may union. Ibig sabihin, may taong babalik or this person is gusto niya ng union sa'yo. Sa nakikita ko dito. Or magkakaroon kayo ng union. Nitong tao na to. May babalik eh. May babalik. May tao na gusto ng open communication, gusto niya na partnership, union, commitment, and connection sa'yo. May taong babalik. They still care, itong tao na to, o ikaw ito. O iba naman sa inyo is, this is a partnership sa iba sa inyo. Hindi siya parang siguro, either partnership siya, or itong taong union na to is related siya sa maaring kasamahan mo sa trabaho. Pwedeng gano'n. Or ka-business partnership, pwedeng gano'n. Or same kayo ng trabaho, ganyan. Same kayo ng tinatahak na landas itong tao na to. Mag-ingat ka rin kasi ikaw or siya, may pagmamatsyag. Ako na nakikita, may tao nagmamatsyag. May taong ay, may third party? May third party. May tao nagmamatsyag. May tao, ingat ka lang kasi parang may taong liar, dishonest, manipulative, betrayal. May pagnanakaw. May nakaw ako nakikita. Hindi ko alam in what way. Nakaw ba siya ng parang, may tao kasing sneaky. Hindi ko alam kung related siya sa pera, or dadayain ka niya sa trabaho, or dadayain ka niya sa relationship, pwedeng ganon. Or maybe ikaw ito or siya, or a family member, kasamahan sa trabaho, parang ganon ako nakikita dito. Yun. Basta may taong sneaky. May taong sneaky. May kaduda-dudang tao dito. As in, may kaduda-duda. Trust your intuition. Ano dapat iwasan ni Taurus? Parang may nakikita nga ako parang ano yung nakita ko? Parang isa ko ng bato ko. Married? Hindi ko alam kung may pupunta kang married o may mga pag-uusapan related to a married. Pero hindi ko lang maintindihan. Someone is hiding about a situation. Hindi ko alam kung ikaw is may hinahide ka or siya yung may hinahide. Pero may nag-hide ng isang sitwasyon. Ngayon natin. Mag-trust ka. Malakas naman pakaramdam niyo, Taurus Dapat iwasan. Okay. Dapat mong iwasan ito mo. Nag-focus na. Yung sinabi ko ngayon, lumabas. Yung parang ito yung tama yung sinabi mo, ito gawin niya. Parang sinasabi ni Universe, ito gawin niya. Okay, iwasan mo. Iwasan mo, syempre yung malakop idea ka, malakop plano ka, sa panimula, sa nakita ko to, huwag kang maging pasaway o umiwas ka sa mga taong pasaway, mga tao na immature, walang pakialam, or huwag kang magpabaya, iwasan mo yun. Being pasaway, iwasan mo rin. Iwasan mo yung hindi mo gamitin yung knowledge mo. No? Alam ko na marami ka namang natutunan in the past situation, kung saan aspeto ng buhay mo, and you need to use yung knowledge mo doon. Kailangan you have a strength, no? Wag mo nang gamitin, wag mo nang ulitin yung nakaraan. O mga bagay kasi na ibig sabihin is, wag mo nang labanan yung mga pagbabagong pwedeng mangyari sa buhay mo. Kung ano yung mga wag mo nang ipilit. Kasi nangyari yon kasi may reason. Iwasan mo ma-loss of control ka, yung mga sagabal sa buhay mo, kaguluhan, mag-delay ng mga bagay, yung magambala ka o magkaroon ka ng disruption sa mga pagbabago sa buhay, gusto mo na ang bagong trabaho,
gusto mo na mag-move on or gusto mo na ng new direction, pwedeng ganun, di ba? And then, iwasan mo yung hindi mo pag-isipan o hindi pag-aralan o hindi mag-research sa mga bagay before kang mag-umpisang muli or before mong gawin yung isang bagay, isang sitwasyon into your life. Or if you want to reset thing for something, pag-isipan mo maigi. Pag-aralan mo maigi. Dapat ba? Kinakailangan ba? Ano bang dapat gawin? Pag-isipan mo maigi. Pag-aralan mo maigi. Kasi you have a knowledge na, no? Pagdating sa iyo, marami ka namang natutunan na. Yun, iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung mga taong paranoid, mga taong bastos, or being a paranoid o maging bastos, being a rude si tao o yung mga taong rude, mga taong mainsulto or mang-insulto ikaw, iwasan mo rin yun. Defensive. Kumbaga, defense yourself kung alam mo sa sarili mo, nasa tama ka. No? O yung mga tao na mahilig magdepensa or magsinungaling. Yan, umiwas ka. Or being a sinungaling. Sarcastic, iwasan mo rin. Or yung mga taong sarcastic, yung mga tao na paniniwalain ka na sa sitwasyon ng pagbabago sa buhay. Pag-isipan mo maigi. Hindi kita binablockage dun sa gusto mong decision, pero pag-isipan mo daw maigi. Kaya di ba sabi ko, ay parang sinagot ako kanina. Yan o. Pag-isipan mo maigi kasi you have a knowledge na, no? Ako nakita, o kaya may mga, basain ito, kung may bago ka nakilala, ganyan, kung may nag-text sa'yo, pag-isipan mo maigi, kung may bumalik, pag-isipan mo maigi. Pag-aralan mo maigi. Yun ang sinasabi dito. Kung ano mga aspeto ng buhay mo yan. Teka lang, mayroon ako nakitang pupo dito. Natamaan ako. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus in love. Huwag niyo ipilit kung hindi niyo to energy, ha? Kasi, ang dami naman talaga energy sa mundong ito. Hindi lang ikaw. Wala na may pangalan mo dito. Diba? Okay. When it comes sa love, ate, singleness. Okay, sa mga single dyan, may makikilala kayo na isang tao. May makikilala kayong tao, makikilala mo siya in a celebration. Pwedeng sa wedding, pwedeng sa mga parties, celebration, friend to friend, parang ganun. Pero it's more on there sa happiness situation kasi, no? Ako nakita. Doon mo siya makikilala. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring makakausap mo tong tao na to. Or sa mga family situation, parang may mga ganun. Makikilala mo daw siya. And then, sa mga nagkahiwalay, may namatay na talaga. No? Palagi siya lumalabas sa'yo, no? Alam mo kaya siya palagi lumalabas? Kasi may mensahe siya sa'yo. Pero hindi ko nakuha. Sabi ko na naman dati, di ba? Itong tao na to, kung may namatay, may unfinished business siya sa'yo. Kasi lagi siya lumalabas sa atin, eh. Ayun, no? Tapos lumabas pa tong si Star, tsaka ito. May unfinished business siya. Sa mga namatay na. Meron siya mga sitwasyon na gusto niya mag-heal or baguhin. Basta may unfinished business siya. Nandiyo sa point na itong tao na to is nalilito or hindi niya alam saan siya tutungo, eh. Itong tao na sa mga namatay, Hindi ko alam, pero nagsistruggle kasi siya, sa nakikita ko dito. The struggle situation. Ako nakikita. Parang iba dito biglaan. Ay, hindi, nag-suffer pala siya. May hinihintay daw siya. Parang nandun siya sa point na stuck ito, sa mga namatay. Stuck siya. The feeling stuck. Parang ang daming tumatakbo sa isipan niya. Hindi daw siya masaya. Parang nandun yung point na on and off yung action niya. Hindi ko alam, pero sa may struggle siya. Yun. Maaaring nasa paligid nyo lang yan. Itong taon na to. Pero ang nakikita ko sa kanya, ka-travel siya, pero may struggle.
Maaaring itong tao na 'to paiba-iba siya ng place, parang gano'n, or nando'n siya sa situation na nag-travel siya tapos nagkaroon ng struggle, parang gano'n. 'Yun, basta nagkaroon siya ng struggle, parang hindi niya alam kung kakaliwa siya, kakanan o didire, parang nando'n sa point na 'yun. 'Yun, basta may unfinished business siya. Sa mga nagkahiwalay, itong tao na 'to, talaga? Sa mga nagkahiwalay, itong tao na 'to kasi medyo nagkaroon ng hidden motive. Ikaw ito or siya. There's a hidden motive, may hidden agenda, yung situation na ito sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng movement, nagkaroon ng pagtatapos, nagkaroon kasi ng movement kasi maaaring nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dito sa relasyon na 'to, nagkaroon ng attraction with someone. Sa iba dito biglaan lang din siya 'no, naghahanap siya na ando'n siya sa point na hindi niya alam kung totally magle-let go siya or hindi pa. Nagkakaroon kasi siya ng two-path situation, itong tao na 'to. They feeling stuck, on and off yung action niya, nagkakaroon siya ng dissatisfaction. Sa nakita ko, struggle kasi siya dito, sa nakita ko, kaya they searching for direction. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero bakit masaya siya? May third party pala sa iba. Masaya naman siya pero may struggle ako nakikita sa kanya. Nalilito 'to. Kung may mga third party, nalilito siya. Itong tao na 'to, maybe ikaw ito or siya. Nalilito siya sa direksyon niya. Ate, gusto niya ba kumonek sa akin? Iniisip, may pag-iisip eh. Ako nakikita eh. May pag-iisip, medyo magulo yung isip nitong tao na 'to. Pero parang nakikita ko sa kanya, if you want me, follow me. Parang ganun. Yung tao na nandito hindi ko alam kung ikaw ito or siya. Yun ang nakita ko sa kanya. Kung gusto mo makapag-ayos sa akin, follow me. Nandiyo sa point siya na yun. Magbigay ka muli sa akin ng effort and hard work. Ganyan. Parang put an effort sa akin. Ano yun? Tuta? Tuta. Sinabing tuta. Okay. And then, kung kayo naman is in relationship, Galileo. Hoping totoo siya sa'yo. Hoping totoo ka sa kanya. Yun ang nakikita ko dito Hoping hindi nalilito. Hoping walang nagkakaroon ng someone sa inyong relationship. Hoping. Dito kasi sa sitwasyon ko, may something ako nakikita. Medyo, basta iba. May boundary kasi, no? May boundary. Siguro isa sa inyo naging very defensive pagdating sa relasyon. Yan, napaka very defensive. May pagbabackstab, may pagtataksil, backstabbing. Ako nakikita, may biglaang magaganap o mangyayari sa relasyon na ito. Pwedeng magkaroon ka ng dissatisfaction sa kanya or siya sa'yo. Pwedeng magkaroon ng mga rejection or pwedeng, basta biglaan lang siya. May biglaang magaganap dito sa relasyon na ito. As in. Ate, tinatakot mo kami. Hindi naman. Sinabi ko lang yung totoo. Gusto kayo? Siyempre, kung ganyan mangyayari sa relasyon mo, kailangan open kayo sa isa't isa. Di ba? Para hindi magpunta sa end. Maging open to each other. Kumbaga, nagtatampo ka ba sa akin? Ano yung gusto mo? Ano yung ayaw mo sa akin? And then, magiging forever kayo. Ganun lang yun. Kung pareho kayo may boundary siya sa'yo, may boundary ka, or may boundary ang bawat isa, medyo mahihirapan ka. Diba? Mas maganda na kung hindi pa kayo kasal, or kasal man kayo, mag-usap kayo maigi. Kung hindi pa kayo kasal, mas maganda mas magandang mas malaman nyo yung each other. Diba? Kaysa pag kinasal na kayo, mahirap. O kung mag-asawa kayo, maaring nandun na yung sa boundary kasi nga, syempre sa sobrang tagal nyo na, nagkakaroon na ng
sawaan. Sawaan, ate, salbahe ka. Hindi, kumbaga syempre parang nagiging ano na, 'di ba? Parang panatag yung feelings. Your money is kawawa naman ang money mo. Ba't ganun? 5-5 oh. 5-5, 5-5-5-2 nga. Okay, when it comes to your money, nakita ko may financial problem ka. Oo, syempre, may mga pinagsisihan pagdating sa trabaho or sa money mo, ganyan. May mga regret, disappointment situation sa money mo. There's a hardship pagdating sa money, no? Kumbaga, nahadon ka sa situation mo na parang, parang, parang may hihingi, may paglabas ng pera. Ako nakikita dito, maaring maglalabas ka ng pera o may hihingi ng tulong sa'yo o may tutulungan ka pagdating sa pera. Bukod pa yun sa ano, sa mga ginagastos nyo ha, na ano, na mga kuryente, tubig, bukod yun. Siyempre, common sense na lang. Yun, bukod dun. Sa iba sa inyo, mayroong hardship or financial problem. May mga pagsisisihan o pinagsisisihan o may mga disappointment na mangyayari pagdating sa trabaho or sa money related. And then, ang nakikita ko rin dito ay may mga gusto kang gawin. Or pagdating sa pera. Ay, may hihingi nga sa tulong sa'yo. May taong kukonek sa'yo pagdating sa pera. Or ikaw ang kukonek sa kanya. Pwedeng hihingi siya ng tulong, tutulungan mo siya, bibigyan mo siya, or makakareceive ka ng gift, or ikaw ang bibigay ng gift. Parang ganun. Parang may tulong may tulong ako nakikita. Advice. Baka may hihingi sa'yo ng pera, or tulong, ganyan. Or may pagbibigyan ka. Medyo hirap ka sa pera. You need to take good care sa pera mo. Night, ang galing. Advice. Hindi tayo. Advice. Pero iba dito, may papasok na pera sa inyo. Sa iba, naku, patay tayo dyan. May problema nga. Alam mo, may sabi ng universe, binibigyan ka daw niya nag-o-offer daw sa sa'yo ng opportunity. Pero parang nai-ignore mo ata siya or hindi mo na recognize yung message niya. Mag-think kayo sa mga repeating number, sa song, sa mga kausap nyo, ha? Kasi nagbibigay daw siya ng message sa'yo. Pero andun ka, maaring alam mo siya, pero nagja-jungling ka. Pwedeng ganun. Hindi ka makapili. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa any opportunity in life. Yun ang nakikita ko dito. So, iba sa inyo ay you thinking about, siguro gusto mo ng bagong trabaho, gusto mo nang pumunta dito, gusto mo nang pang umaga, pang tanghali, pang gabi, o ano man yan. Sa trabaho naman, ganun din. Maaaring nandun ka sa point na yun. Okay, when it comes sa advice, you need to follow your heart. Keep moving to reach your goal. Isa tayo na magkaroon ka ng clear mind, mental strength, release and escape, and free yourself in a situation na you feel it's not working or you feel frustrated, you feel stuck, you feel trapped, mga ganon. No, wag kang malito sa gusto mong tahakin na goal sa buhay mo. Basta mag-focus ka lang. Wag kang magpa-interrupt, wag kang magpa-blockish, wag kang magpa-distract. Keep moving to reach your goal and you will be success. After 6 months or by the next year of the 6, there's something happen sa'yo na makakaramdam ka ng kaginhawaan or makakaramdam ka ng victory and success sa buhay mo. May darating sa'yo. Basta may mga bagay lang talaga na kailangang i-release. No? Pero magkakaroon ng magandang magaganap sa buhay mo kasi paggaang ito, no, ng buhay ang nakikita ko sa iyo. Iba sa inyo may mga gagawin kayo, mga multitask, multi-priorities. Iba sa inyo baka may mag-offer sa iyo ng business or bagong trabaho. Ako nakikita sa iyo. Ganyan. Pagkakakitaan. Actually, itong nakikita ko dito, no? Yan. Tatahak kayo ng sa iba sa inyo, may pagtahak ako na nakikita sa iyo by the next year.
ng bagong journey or a new direction, situation into your life. Hindi man siya mangyari this year kasi 1 month na lang. Maring next year, there's a new journey happen into your life. Magbabago yung buhay mo. Halimbawa, nasa trabaho ka, di ka naman umalis. Pwedeng ikaw is tumaas yung level mo. Kanya, maaaring magiging kumbaga nasa level 4 ka, magiging level 3 ka na, level 2, level 1, mga ganyan. Doon sa level up, situation happen into your life. Arigato namaste, God bless.